Good evening po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay mananalangin. Lord, maraming salamat po sa inyong pag-iingat sa amin upang kami po ay makapunta rito, upang kayo po ay mapapurihan namin. Sa inyo po ang papuri at pasalamat sa gabing ito. Sana po ay kayo po ang patuloy na umipo sa aming mga puso at kayo po ang patuloy na manguna sa bawat isa upang ang aming mensahe na mapapakinggan ngayong gabi ay aming maisabuhay at nawa ito ay aming maisabuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay pangungunahan po tayo ni Sister Lira sa ating kantahan. Good evening po sa ating lahat. God is good. God is good. And all the time, God is good. Tunay nga sa buong araw na binigay sa atin ng Panginoon, tayo po ay magpuri sa Kanya. At the end of the day, ang hanapin pa rin natin ay purihan at awitin natin ang Panginoon. Awitan po natin si Lord sa gabing ito at i-focus lang natin ang ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Tayo po ay umawit ng napakabuti ng ating Diyos. Palakpak po natin ating mga kamay.
si Lord sa gabing ito. Lord, tunay nga napakabuti niyo sa aming lahat. At nandito kami sa simbahang ito upang magpuri, magpasalamat sa mga bagay na pinagkaloob niyo po sa amin. Especially today, Panginoon. Thank you sa pagtulong na ma-overcome namin ang araw na to. Kaya patuloy, Panginoon, na awitan namin kayo at hindi kami magsasawang tawagin ang pangalan niyo. Awitin po natin ito na parang panalangin natin sa Panginoon.
aming mga puso ng inyong pag-ibig, ng inyong salita. Ito po ang aming awitan at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ngayon naman po ay tayo naman po ay dadako sa ating pasasalamat at akin na po itong pangungunahan. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa akin ng lakas ng loob na makatayo po dito upang manguna ngayong gabi at sa araw-araw na pag-iingat niya po sa akin at sa aking buong pamilya. Yan lamang po. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Next po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at papasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya po sa aking buhay. Papasalamat din po ako sa pagdagdag ng edad niya sa aking buhay nung Sabado. Salamat sa Kanya dahil hanggang ngayon buhay pa ako. Nung nakaraan nagpasalamat ako, ang pinagpapasalamat ko ay buhay ng mga anak ko. Ngayon po ang pinagpapasalamat ko po ay buhay ng aking mga manugang. Dahil mahirap po kasi makatagpo ng manugang na, kumbaga, mahirap kung sila ibang tao, hindi natin kakilala. Pero nagpapasalamat ako sa buhay nila kasi yung mga anak ko, hindi maranasan yung mga naranasan ko nung aking nag-asawa. Nasa nakikita ko sa kanila, sa pamumuhay nila ngayon, maganda ang kanilang mga samahan. May sunuran sila. Kumbaga, nakikita ko na kailangang hindi sila nagpapasya ng silang mag-asawa na sila lang. Kumbaga, nagsasabihan sila ng mga, tutulungan ako, tutulungan yung pamilya nila. Isasabi sila sa isa't isa, hindi yung, halimbawa, pa-secret mong bibigay sa pamilya namin, sa pamilya nila. Kumbaga, may pagkakasundo sila. At salamat din po sa kanila dahil sa wala silang mga bisyo. Hindi po nung aking kasama na, kumbaga bago ko po siya nakilala, alam kong bisyoso na siya, pero gusto ko pa rin. Puti na lang po ngayon, mga anak ko, siguro nakita nila, ngayon, mainam yung buhay nila ngayon dahil hindi yung mga paghihirap ko noon, nung pinapalaki ko sila, nag-aaral ko sila, hindi nila naranasan ngayon. Kaya sabi ko nga sa kanila, yung mga hindi ko naibigay sa inyo noong araw, iparanas nyo sa mga anak nyo. Salamat sa Panginoon dahil ako pa lang nang iwan sa Kanya, hindi pala ako ang iniwan niya. Salamat sa Diyos dahil ngayon na nakakilala na ako sa Kanya, sa Kanya ko po sa siya po pinupuri ko at pinasasalamatan sa buhay ko. Sa Diyos po ang pupuri. Next po. Alam ko po marami po tayong mga ipagpapasalamat sa ating mga buhay. Good evening po sa bawat isa. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Unang-una, nag-birthday po ako nung Saturday. Thank you kay Lord po sa 23 years na binigay niya po sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa kalakasan na patuloy niyang pinagkakaloob, sa wisdom, sa knowledge, tsaka siya po yung nag-guide sa akin kahapon kasi po kahapon nag-dry run po ako for final demo po na hindi ko, kahapon lang din po sinabi na i-observe po ako nung head teacher po ng MAPE. So, kabang-kaba po ako na ang dapat po na dry run ko ay pang-apat pang section pero naging pangalawa.
Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi yung mga teacher po dun sa cooperating school ko po, konting usap lang po sa kanila, pumayag po na mahiram yung time po nila para ma-orient ko po yung mga pagdedemohan ko po. And also, nagpapasalamat po ako dahil nag-dry run po ako kahapon. Nakatapos po ako kanina ng final demo ko po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa wisdom, sa knowledge na binigay niya sa akin kanina sa... Although, sabi nga po, wala naman pong perfect na final demo, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi yung binigay po sa akin na grade ng prop po namin sa BSU ay 96. So, hindi na po siya ganun kababa. Kaya, nung nag-explain po siya, ganito, ganyan, ano i-improve, ganyan, totoo naman po. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi din ganun kababa yung binigay ng critic teacher ko, tapos yung isa pong observer. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa preparation po ng final demo ko kanina, simula po sa pag-prepare po ng mga dapat kong gamitin sa pagkain ng mga bata dahil kailangan pong hindi naman po kailangan, syempre, kailangan po ng token para sa mga bata and token po para sa mga teachers. Nagpapasalamat po ako kasi po hindi niya po ako pinabayaan, pati yung parents ko po na sila po yung nagbibigay ng pambili ng ganito, pambili ng ganyan. At sa mga kapatid ko po na tulad po ni Junjun tsaka ni Gare, may gagawin pa po ba sa ganyan? May gagawin pa po ba? May gagawin pa po ba? Tapos, nung hindi ko na po magawa yung ano ko naman po, yung front page ko, si ate naman po yung gumawa. Tapos, pag may bibilin po sa labas, si An po. Kaya nagpapasalamat po ako kasi lahat ng kapatid ko po, tumulong po sa final demo ko at si nanay po ang nag-deliver ng mga pagkain kanina. Sa Diyos po ang paborito. Salamat. Next po, Good evening po sa lahat. Gusto ko lang din po magpasalamat at pupuri sa ating Panginoon dahil una sa lahat, tinugon niya yung panalangin ko. Konting storytelling lang. Mula kasi noong August, sinabi kasi ng boss ko is, kailangan September may 2 batch, in October is 5 tao lang. So nagulat ako by September 30, biniglan niya ako na kailangan magbukas ng isang batch ng October 20. So 3 weeks na lang meron ako. Pinag-pray ko talaga, sabi ko, Lord, saan ko kukunin yung mga taong to? And then, speaking of mga taong to, hindi naman lahat is willing mag-aral, di ba? Lalo na sa expenses din sa panahon ngayon is December na. So, nagpasalamat ako at nagpuri sa Panginoon kasi binigyan niya ako. Meron na akong mga total of 8 possible students and then may coming pa. And hopefully, meron din kaming mga applicants na nag-apply. Lapit ko na siyang mapuno. With ako lang. Yan lang po, and then for the provision din sa family ko at sa needs, nagpasalamat din po ako kay Lord kasi sa kabila ng mga gastusin, nakayanan ko pa rin siyang i-provide, though ako lang. Ganun pa rin. Yan lang po siguro sa for this month. And then for the next month, meron din naman mga coming event or gawin mga plano. And still, wala pa naman ako nakitang conflict, maliban lang siguro sa coming namin na yearly anniversary, parang ganon. So, yun lang magiging conflict siguro sa pag yearly pasalamat din sa church. Ipag-pray pa namin na sana hindi po mag-conflict yun. Sa Diyos po ang papuri. Yun lang po. one last call po. At kung wala na po, ay i-reserve na lang po natin ang ating iba pang pasasalamat para next week. Akin po tinatawag si Brother Ruel para po sa ating prayer. Bago po tayo mag-pray, ako rin po magpapasalamat. Salamat sa kalakasan, sa araw-araw, sa aking pamilya, sa pag-iingat niya,
sa aking pagbabiyahe. Salamat. At kahit na nabago yung aming daanan ngayon, marami akong nakakasabay kasamang mga driver na puro galit yung naririnig ko, yung ganito-ganito. Dahil nga po, hindi na po kami nakakadaan sa DRT Highway. Puro patubig po yung aming daan. Tapos yung patubig po namin dinadaanan, hindi naman po siya maayos. At dahil nga po sa dami ng tricycle dito sa Baliwag, puro po lahat ang daan doon. So apektado po kami, kaya nagkakagalit po yung mga kapwa, mga driver ko, dahil nga po sa liit po ng daanan. Kahapon nga po ay pumunta kami ni Mel sa SSS. Dahil nga po sa gilid sa patubig, hindi naman po ganun kalaki ang daan. So pagka nagsalubungan, si Mel, alam mo naman, mahilig kasi sa kape. Kaya medyo nervyos. Sabi niya, gitna ka naman, huwag ka dito kasi papunta po kami doon. Baka naman mabangga tayo sa mga creek na yan. Sabi ko, huwag ka akong matakot. Kasi pagka ako gumit na rito, lalo ka ako tayo mababangga. Dahil nga ang pagitan nga po is saktong-sakto lang dahil nga po sa liit nga po ng daan. Hindi ko lang masabi sa lakasan mo na lang ako yung panalangin mo para mawala yung takot. Kaya salamat po sa Lord, kahit napapano, may daan pa naman kami na dapat daanan para kami ay kumita. Salamat din po sa Panginoon sa mga pasaheros na binibigay niya para din po kaming mga driver ay magkaroon po kami ng financial para sa aming pamilya. Kaya sa Lord po yung papuri. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, patuloy ka po naming tinataas sa aming buhay. Karapat-dapat ka na sambahin, dakilain, papurihan, Panginoon. Sa kabutihan mo, Panginoon, na hindi kayang sukatin sa aming mga anak mo, Panginoon. Lagi kang nandiriyan. Ikaw ang Ama na hindi ka nagpabaya sa amin kahit kailan. Salamat din po, Lord, sa aking mga kapatid na tumayo dito para ipahayag yung mabuti mong ginagawa para sa amin. Salamat po sa buhay nila na binigay mo, Panginoon. Ama, patuloy po na ang lahat ng aming mga karanasan isa po itong papahiwatig lang po sa aming mga buhay na meron kaming Diyos na handang dumamay, handang umalalay sa aming kahinaan. Salamat po, Panginoon. Hindi ka nagkukulang sa amin. Kapag kami ay tumatawag, agad ka, Panginoon, na sumasagot. Nararanasan namin sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, Panginoon. Ang iyong presensya mo, Panginoon. Kaya masalamat po sa kapayapaan, kagalakan, sa bawat araw, Panginoon, na tinatahak ng aming buhay. Salamat din po sa protection mo, sa pag-iingat mo, at sa anumang mga sakuna, Panginoon. Kaya patuloy ka namin tinataas sa aming buhay. Mayroon man po kaming pararangalan, tanging ikaw lamang. Kaya sa iyo po ang papuri pa sa salamat sa pangalan ng anak mo na si Kristo Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. At ngayon naman po ay atin pong ihanda ang ating mga puso't isipan sa mensahe na dadalhin po ni Pastor Daniel Ong. Thank you, Ann. So, magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ako po hindi mabuti, kinakabahan ako eh. Pero ganoon pa man, salamat sa Panginoon sa opportunity na makapagsalita dito. It's been a while nga naman. So, sa ating pagpapatuloy po sa serye natin this October, sa temang Tell the Story, nais ko po kayong dalhin pabalik doon sa time na kung saan si Jesus ay hinuli, ipinako sa cross, at namatay. Sa time na kung saan ang mga disciples ay nagtago sa takot. At dahil doon sa takot na yon, iniwan nila si Jesus.
Kasi alam nila na kung ano yung nangyari kay Jesus, ay yun din yung maaaring mangyari sa kanila. Kung nakita nila si Jesus nilatigo, ganoon din mangyari sa kanila. Si Peter, kaya siya nag-deny kasi nakita niya na hinahanap yung mga disciples ni Jesus. Nag-deny siya sa takot din. After ng ilang araw, yung taong iniwan nila ay nagpakita sa kanila face to face. Kaharap nila yung taong pinagtaguan nila. Kaharap nila si Jesus. Nagpakita si Jesus sa kanila. Hindi para pagalitan, pero para bigyan ng kapayapaan at i-encourage na magpatuloy sa pagbabahagi ng salita ng kaligtasan sa mundo on His behalf. So ang talata natin ngayon ay makikita sa John 20:21 to 22. John 20 verses 21 and 22. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan, kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin." Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin niyo ang banal na Espiritu." Manalangin po tayo. Aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa inyong kadakilaan at pag-ibig sa aming mga buhay, na kung saan mo na kami pagkakataon na makapagtipon, pag-aralan po yung salita ninyo. At itong salitang ito po ay papasok sa aming mga puso, mag-encourage sa amin na kung ano yung love na natanggap namin, ay yun po yung love na i-share namin sa iba. Upang mas marami pa po ang maligtas. Simula po sa aming mga pamilya, kami, mga sarili namin, mga friends namin, maging yung mga tao na hindi po deserve o mahirap mahalin Panginoon. Nawa ma-share namin ang gospel sa mga taong hindi pa nakilala kay Jesus. At sa aming mensahe ngayon, nawa ma-encourage kami to do mission, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa passage po natin, John 20:21 to 22, dito makita natin yung aktibong participation ni God, the triune God. Si God the Father, God the Son, si Jesus, God the Holy Spirit. Sa mensahe ng gospel, makita natin na sila ay nagtutulungan. At makita rin natin sa verse na to kung paano natin ipagpapatuloy ang ministry ni Jesus. Punta tayo sa points. Yan. Ang unang point, ang mission ng Diyos, Diyos Ama kay Jesus. Yan. Point number 2, ang mission ni Jesus sa mga disciples na dinelegate niya. Ang pangatlo, ang mission naman ng Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Holy Spirit in doing the mission. Sa unang point po, ang mission ng Diyos Ama kay Jesus. So anong bahagi ng binasa natin, makita natin doon na merong nagsugo kay Jesus. Sinabi ni Jesus doon kung paano ako sinugo ng Ama. Nagpapakita na merong nagsugo kay Jesus, merong nagplano before i-send si Jesus. At yun yung Diyos Ama na nasa langit. Binigyan niya ng authority si Jesus bilang kanyang representative sa mundo upang sabihin sa mga tao na mahal ko kayo at pinapatawad ko kayo. Pinadala ng Ama si Jesus for a specific reason, for a specific mission, ang redemptive plan of God. Yung plano ni God ay ganito. Gusto ni God na magkaroon tayo ng close and intimate relationship sa Kanya. Kaya kinreate niya yung buong mundo. Nag-create pa siya ng beautiful garden. Sabi niya, boring kung walang tao dyan, lagay siya tao doon. Boring, wala kang kasama, lagay din siya ng babae. So doon sa garden na yon, kung saan malaya yung tao makapag-express ng kanilang sarili, makapagsabi ng, Lord, kailangan ko ng ganito, ganyan. Mukhang gusto kong pangalanan yung mga hayop. So kung saan may relationship na si God ay malaya ding makalapit sa kanila. Malaya nilang nakakausap ang Diyos. Ngayon time nga po na ang Diyos ay naglalakad sa hardin, hinahanap niya yung mga tao. Nagpapakita lang na may ganun silang relationship. Na gusto ni God na makasama niya yung tao doon sa garden na pinrepare niya. Pero dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Kanya. Nahiwalay ang tao kay God. Nagkaroon ngayon tuloy ng gap between God and man. Na dati ganito tayo eh. Pero dahil sa kasalanan, magkalayo na, baka ganito na tayo. So, pagkatapos magkaroon ng kasalanan ng tao, pinalabas ng tao sa Garden of Eden.
At dahil sa kasalanan, ang lahat ng tao ay paparusahan ng kamatayan. Nagpadala si God ngayon ng mga tao na katulad natin na sumusunod sa Kanya upang ituro yung daan pabalik sa Kanya, pero ayaw sumunod ng tao. Matigas ang ulo. In fact, sa isang story ni Jesus, sa parable niya na yung mga prophets na sinend niya daw ay pinagpapatay pa. So, nang makita ito ni God, pinadala niya na ang kanyang sarili sa katauhan ni Kristo para tubusin tayo upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan at akuin ang kaparusahan na dapat ay para sa atin. Ang mga sugat ni Jesus, yung butas dito, sa gilid, yung mga latay niya sa likod, yung pawis, dugot pawis na nilabas niya, ay ginawa niya yun at yun yung pinaka nag-seal ng deal. Pagkatapos ng wounds at yung resurrection niya, yun yung nagbigay sa atin ng palatandaan na tayo ay malaya na sa bondage ng kamatayan at kasalanan. Ipapatunay yung sugat ni Jesus at kanyang resurrection na tayo ay hindi na bondage ng sin. Wala nang hawak yung kasalanan sa atin, na tayo malaya na. Na tayo ngayon ay pinalaya ng Diyos at tayo ay makakabalik sa kanyang presensya sa muling pagbabalik ni Jesus para sulubungin tayo at dalhin tayo sa langit, doon sa lugar na pinrepare niya para sa atin. Ang plano ni God na ipadala si Jesus ay malinaw na naintindihan at sinunod ng may katapatan ni Jesus. Ang mission ng Diyos para sa Kanya ay tapat niyang sinunod ng walang bahid ng pagiging makasarili ni kahit konti. Kung isipin po natin nung nasa Garden of Gethsemane po siya, pwede niyang i-request na, Lord, pwede bang avoid ng pain at suffering? Pwede bang akit na ako doon? Tapos, kunwari, ipapako ako pero walang sakit. Pwede niyang sabihin yun eh. Pwede siyang i-request niya kay God. Pero hindi niya ginawa yun. Sabi niya sa huli ng prayer niya, pero hindi yung kalooban ko ang masunod. Kalooban mo po. Inako niya ni Jesus ang lahat ng sakit, paghihirap, upang hindi na natin danasin. Ito kapag hinatulan tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Inako niya yung pain and suffering para hindi na natin maranasan ito kapag hinatulan tayo ng Diyos. Siya na ang nagdusa para sa atin. Ito po yung pinaiksing version ko ng pag-ibig ng Diyos, plano at pagpapadala ng Diyos kay Jesus. Kung tatanungin po kayo, paano nyo naman i-share yung gospel? Yung iba magagamit ng color, yung bands, may green, yellow, puti, red, black. Yung iba, through creation. So ang pagkakaroon po natin ng malalim na pagkaunawa sa gospel, ang tutulong sa atin para mas maging confident tayong i-share yung gospel sa ibang tao. Pero ang tanong, paano naman tayo makapag-share ng gospel kung hindi natin alam mismo yung gospel? Sino pa po dito hindi pa alam kung ano yung story ng gospel? Yung totoo alam po. Okay, sige ako na lang pala. So, nagpapakita lang po yun na ang very foundation dapat natin, kung gusto natin makibahagi sa mission ni God, doon sa plano ni God, makiisa kay Kristo doon sa, hindi lang sa salvation na makukuha natin. Tinanggap natin si Kristo, hindi lang dahil pupunta tayong langit. Tinanggap natin si Kristo dahil gusto din natin ibahagi sa iba yung mission niya, makiisa sa mission. So kung gusto natin makibahagi doon sa mission na yon, kailangan natin pag-aralan yung gospel. Kahit yung simpleng gospel lang, maintindihan natin, kahit hindi natin kabisado yung Bible o konti lang yung verses na alam natin. Kung hanggang ngayon, John 3:16 lang yung alam natin na passage, enough na yun para i-share ang gospel. Kasi nandun na yung plano ng Diyos na i-delegate o i-send si Jesus para i-save tayo. Pangalawa, ang mission ni Jesus sa mga disciples. Sa susunod na bahagi, nakita natin na sinabi ni Jesus kung paano sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. Ito ay isang paanyaya para sa bawat isa sa atin na maging bahagi ng mission ng Diyos. Na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng tungkulin na maging mensahero, hindi lang tagasunod. Maging mensahero ng Diyos para sa mga taong hindi pa nakakilala kay Jesus. Tanong po, sino dito nasubukan na mag-share ng gospel? Yun.
Sino pa po dito ang hindi pa nakapag-share ng gospel? Sino po dito gustong matry na randomly mag-share ng gospel sa mga public spaces, sa bus, sa cafeteria? Na-try niyo po ba yan? Hindi pa. Ang tanong po sa mga hindi pa nakapag-share ng gospel, pinagpipray nyo ba na sana bigyan kayo ni Lord ng pagkakataon na i-share ang gospel? Hindi rin. Masarap kasi umupula sa church eh. Kahit ako man, sa prayer meeting may pagkain pa. Kung pinagpipray natin na sana bigyan tayo ni Lord ng opportunity na i-share ang gospel, ang tanong, tumutugon ba tayo? Nagre-respond ba tayo dun sa kinukulit ng Holy Spirit sa atin? Sige, sharean mo yung yung babaeng yan. Medyo malungkot. Kumustahin mo. I-share mo ang gospel. Ang tanong, tumutugon ba tayo? Kung makita natin yung buhay at naging kamatayan ni Jesus, masasabi natin na hindi talaga madali. Mahirap, nakakatakot. Kung titignan naman natin yung response ng mga disipulo, dahil sa takot at bigat ng mission na ginawa ni Jesus at yung kapalit nito, makita natin na sila ay nagtago, natakot, naduwag. Maraming preacher nagsasabi na yung mga disciples, konti ang faith, walang faith, natakot, walang pananampalataya, nagtago. Hindi po ito para isiping mahina yung pinili ni Jesus, para ma-highlight siya na magaling at brave. Hindi po. O hindi lang para sabihin na matitigas ang ulo ng mga disciples. Hindi po. Nagpapakita ito na yung reaction nila ay buhat lang na pagiging tao. Kasi normal silang tao. Sumasalamin ito doon sa pagiging normal ng pangyayari. Kung tayo po ay nandun sa pinangyarihan kung saan dinakip si Kristo, namatay, nakita nila, hindi po tayo matatakot. Madalas kapag tinuturo natin yung mathematics sa babata, sabihin natin, kunyari, mayroong 10 kalapate doon sa kawad ng kuryente. Binaril mo yung isa. Ilan matitira? Ilan po? Ha? Wala, kasi magliliparan yun. Parang ganun din yung response ng mga disciples. Nung nakita nilang pinatay si Jesus, kumalat sila. Nagpapakita na totoo yung bigat, yung hirap at takot doon sa ministry ng ginawa ni Jesus. Totoo yung kalagayan ng tao na tayo, tatakot din tayo para sa buhay natin. Nahihiya din tayo. Totoo yun. At in-acknowledge ni Jesus yun. Pero mas lalong higit na totoo yung Diyos na nagsugo kay Jesus. At si Jesus na nagsugo sa atin. Totoong-totoo din po yun. At totoong-totoo din po na tutulungan tayo upang ipagpatuloy ang misyon ng Diyos para sa sanlibutan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. So hindi lang tayo tinawag ng Diyos para maging alagad, tagasunod, tagapagpainit ng mga benches, pero tayo tinawag ng Diyos para maghatid ng salita ng Diyos, ng mabuting salita ng Diyos sa buong mundo. Kung nasan tayo, doon tayo tinawag ng Panginoon para i-share ang gospel. Most of us dito, nasa workplace na. Kung nandun ka sa work, doon mo i-share ang gospel. Kaso, ikaw yung nasa workplace na pagpasok pa lang, pag time in pa lang, nakasimangot na. Paano mo i-share ang gospel? Sa mga students naman, lalo na kay Andrew. Andrew, paano mo i-share yung gospel sa school? Kung ikaw ay nagtatanong, anong sagot mo sa number 4? Sa mga magulang naman po, kung tayo ay may family member na hindi pa saved, hindi pa nakilala kay Jesus, kung saan tayo ay doon tayo nilagay ni Lord. So tayo sa family natin, tayo magmi-minister. Pero mahirap nga po mag-minister sa family kasi alam nila yung ugali mo. Bugnutin, mainitin ang ulo. Sa mga may kapatid naman po, mag-minister kayo sa mga kapatid natin, sa mga friends natin. So ang pag-mission po ay hindi lang para sa mga leader ng church, sa mga pastor, o sa mga misyonaryo. Totoo po na dapat nakikitaan ng puso, yung mga kapastoran natin, ng puso ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya importante po yung pag-i-encourage at pag-disciple. Sana po marami na sa atin na nakapag-disciple na, nakapagsimula ng discipleship natin, no? So, alinsunod sa goal ng church natin ngayon na spiritual growth,
tama po na i-consider natin yung spiritual growth in sharing the gospel. Pero wag naman sana natin gawing excuse na hindi pa ako ready eh. Bata pa ako eh. Kung in the first place, wala ka naman talagang intensyon o ayaw mo lang talagang magbahagi ng salita ng Diyos. We are growing spiritually while doing the ministry of sharing the gospel. Habang tayo ay actively sharing the gospel, si Lord may pinapakilala sa iyo. May gustong ibigay sa iyo si Lord. Pero sa tingin mo, gagamitin ka kaya ni Lord kung nasa church ka lang nakaupo? Gagamitin ni Lord yung gustong lumabas, magbahagi, i-empower niya. Nakilala ko po dati si Sensei na unang nag-share kami sa Santo Niño. Very on fire po kami bago umalis. Nung unang linggo, masayang masaya. Nung pagbalik namin, tinakbuhan na siya. Sabi niya sa akin, Pastor, bakit naman po ganun? Hindi naman po masama yung sinishare ko, ba't ako tinatakbuhan? So, reality, may ganun talaga. Nasa simula, masaya, pero yung ministry, hindi mo po palaging pag ganun. Minsan may pag ganun din. So, sa paglabas natin, paghayo natin, si Lord ay nagmi-minister sa atin habang tayo ay nagmi-minister sa ibang tao. Kaya in-encourage ko ang bawat isa, samahan nyo kami sa ating outreaches. Sumama kay Brother Roel sa mga bagong bubuksan ng Bible study. Sa mga na-establish na at hindi pa ganun ka-establish na Bacood tsaka outreach, sumama po kayo. Maging active po kayo sa life group tsaka sa Bible study natin. By auxiliary, meron po tayong Bible study. Natutuwa po ako palagi sa men na every week meron silang Bible study. Yung youth po, ganun din. In-embrace na po namin yung online tsaka face-to-face para lang po maging regular yung Bible study natin. So, na-encourage ko po ang bawat isa na magpa-disciple at mag-disciple at mag-grow while doing the ministry. Pangatlo, ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa mission. Kung babalikan natin na naging buhay at ministry ni Jesus, makikita natin yung katapatan ng Diyos sa pagtulong at pagsama kay Jesus all throughout His ministry, all throughout His life. At makikita naman din natin yung respond ni Jesus na every time na meron siyang ginagawa, meron siyang mini-minister, lagi niyang nire-recognize yung pagkilos ni God, yung authority ni God. Na siyang mismo nagsugo, nag-empower sa kanya, tumulong sa kanya. So dito makita natin yung isang perfect na relationship between God and Jesus. Ganitong close and intimate relationship ang nais ni God para sa atin. Na sa lahat ng gagawin natin, hingin natin yung tulong ni God. At sa lahat na nangyayari sa buhay natin, i-recognize natin siya bilang someone na tumutulong sa atin. Sa mga ministry natin, hindi tayo nagpo-function nun. Nandun lang tayo, ginamit bilang instrumento, pero si God ang kumikilos doon. Tanggalin man kami sa church, tutuloy ang church kasi si God ang nagtayo nito, nagtatag nito, hindi kami, hindi yung mga tao. Ganun ang gusto ni God na magkaroon ng relationship between God and man. Kaya nung sinugo ni Jesus ang mga disciples sa John 20:22, sabi niya, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Ipinadala niya ang Holy Spirit para encourage ang mga disciples. At ito ay similar sa promise ni Jesus sa Great Commission sa Matthew 28:19-20. Surely I will be with you always. So nung binigay ni Jesus Christ yung Holy Spirit, nung hiningahan niya yung mga disciples, hindi pa talaga binigay yung Holy Spirit. But a promise na kasama ng tao ang Diyos. Kasama niya yung mga disciples sa pagbabahagi. So malalaman natin doon sa Acts, so sa Pentecost, na kung saan doon palang bumba yung Holy Spirit. Dito, binigyan ng promise yung mga disciples. Encouragement na magpatuloy sa ministry. At kapag nagpatuloy sila sa ministry, si Jesus mismo ang tutulong sa kanila. It is a promise of God na sa mission na to, hindi tayo mag-isa. Bibigyan niya tayo ng kakayahan para ibahagi ang gospel. It is a promise na sa mission na to, bibigyan niya tayo ng kalakasan para magpatuloy. It is a promise of God na bibigyan niya tayo ng encouragement in times of rejection, when there's fear and doubt.
Kung gusto natin makita ang pagkilos at pag-empower ng Holy Spirit, maging sensitive tayo sa mga ini-impress ng Holy Spirit sa ating heart. Pero paano mangyayari yon kung na-stuck na tayo doon sa four corners ng church natin? Paano mangyayari yon kung masaya ka na tayo lang dito? Okay naman yung fellowship ng women, kami-kami ulit, fellowship ng men, tsaka youth, masaya kami. Kapag may bago pang nakalaro sa volleyball, aawayin pa namin minsan. Hindi, joke lang. Si Joshua lang yun. Ay, hindi, mali. Joke lang. So, paano mangyayari yon kung hindi tayo nagpa-participate sa mission? Kung paano natin expect yung Holy Spirit kumilos sa atin kung tayo mismo ayaw nating mag-function? Doon sa pag-isa natin kay Kristo, hindi lang puro salvation lang pag-usapan natin. Hindi lang papuntang langit. Meron din doon sharing. Meron din doon helping. Holistic approach. Hindi lang puro spiritual yung bibigay natin. Minsan, kaya nagiging effective na pag-share, kaya nagiging effective tayo sa pag-share ng gospel dahil inire-relate natin sa pagiging tao na holistic. Si God, holistic din sa pagtulong sa atin. Kapag yung isa sa atin ay nadadown, hindi niya sasabihin, kulang ka kasi sa devotion, kulang kasi sa prayer. Hindi, minsan kailangan mo ding i-cater yung physical and mental health niya. Kung gusto natin maging bahagi dun sa mission, ito po yung lagi ko pong nire-recite na tagline ng Campus Crusade for Christ. Ito po yung gamit namin sa campus ministry namin dati, way back sa Quezon City po. Sabi ng CCC or Campus Crusade for Christ, success in witnessing is simply taking the initiative to share Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Yung success daw sa pagiging witness, pagiging representative ni Jesus, pagbabahagi ng salita niya, ay simply sharing the life of Christ. Si Christ ay nag-set na ng example para sa atin. Paano mamuhay, paano mahalin ang kapwa mo, paano mahalin yung mga hindi kamahal-mahal, paano magpatawad. Nag-set na siya ng example. Ang gagawin natin, isi-share lang natin yung ginawa ni Jesus. Balik tayo kay Christ. In the power of the Holy Spirit, may pagkakataon, human as we are, meron tayong limitations. Meron tayong kakulangan. May mga takot tayo, may hiya din minsan. Pero, makita natin na si Holy Spirit tutulong sa atin. And leaving the results to God. After natin ma-share si Kristo, ang Holy Spirit ay tumulong na sa atin. Ang result ng yung pagpapalago ng seed na pinlant natin dun sa someone na yon ay nakay God na. Si God na bahala magpanago nun. Ang kailangan natin gawin after mag-share ng gospel, hintayin. At laging encourage mo punta sa church o kung saang church man, i-invite. Kung taga Marinduque siya, mahirap naman kung dalhin mo sa BAC. So tayo ay actively na i-update sila kung kamusta yung Christian life, kamusta yung journey nila. May pag-journey ka rin sa kanila. Katulad natin, hindi naman instant na nag-grow lang tayo. May nag-journey sa atin. So i-share natin si Christ, hingin natin yung tulong sa Holy Spirit, at i-leave natin yung result kay God. Nalala ko po yung isang beses na kami ay lumabas nila Aga, ni Romar, tsaka ni Dariel. So wala po sa plano namin na lalabas talaga kami. Pero dahil po sa pagmamahal namin kay Dariel, kami po ay lumabas. Wala si Ma'am Jen, no? Lumabas kami gabi na. Napatanong si Ma'am Jen kung saan kami pupunta. Pero dyan lang po sa may kapitbahay namin, nagkape kami. So kami ay nag-uusap lang, katulad ng palagi namin ginagawa nila Aga, na kung saan tinatanong ko yung life nila, ano yung pwede ko matulong, mapag-pray namin. So, nag-exchange kami ng encouragement. Hanggang sa pasarado na yung store, so kami na lang yung tao doon. Yung bantay doon, yung nakalimutan ko yung pangalan, ay nakikinig pala sa amin. So meron silang meeting sa labas, pero nag-stay na siya sa loob para makinig. So hanggang sa napagkatuwa lang ni Dariel na, si ate naman tanongin nyo. Tinanong ko, ate, masaya ka ba ngayon? Napaisip siya, oo, masaya naman. So doon nag-start ang conversation. At tapos kami doon sa pag-share ng gospel. Hindi siya technical na, ito ang love ni God, ito gagawin mo. Kung hindi mo gagawin ito, mamamatay ka, pero tanggapin mo si Jesus, punta ka sa langit. Hindi ganun. Ano lang, casual lang siya na pag-share. Ang baon ko lang, kasi kung makita niyo po, ako po ay
full manuscript kasi marami pong words na nandito. Hindi ko ma-pinpoint ko ano yung next na sasabihin ko. So, ang baon-baon ko lang sa pag-share nung time na yon ay yung gospel. Yung alam ko sa gospel. Ito ang plano ni God. Binigay niya si Kristo. Merong kabayaran ng kasalanan. At merong ino-offer na kapatawaran si God. At meron tayong life after death. Yun lang po yung dala-dala namin. So kami po ay nagtapos doon sa aming pagtakas kay Ma'am Jen doon sa positive na outcome. Kung sasabihin ko po, parang hindi expected na mag-share kami ng gospel. Pero dahil niready namin sarili namin, dahil nakinig kami doon sa in-impress ng Holy Spirit sa amin, nagawa namin i-share ang gospel. So tulungan niyo po kami na ipag-pray yung someone na yun, kung sino man po yun, ay alam na ni Lord yun. So sa darating po na Friendship Sunday, invite po natin mga friends natin. Yung mga katulad po ng mga ganong tao na may willingness na makinig, curious enough to know salvation. At sa mundong ito, marami ng deception and lies. Isang way lang po para madala natin sila kay God ay ang pagiging witness sa mundo. Maging asin at ilaw ng mundo. Let us pray. Aming Diyos, maraming salamat po for this night kung saan niremind you me about your love, about your mission, about doon sa sacrifice ni Jesus Christ, and about doon sa Holy Spirit na nag-empower sa amin, Panginoon. Na kung saan siya ang journey sa amin para sumunod, para naisin na lumayo sa kasalanan, para po magpatuloy sa aming pananampalataya. Ang Holy Spirit na nag-empower sa amin, Panginoon, to minister to other people, to share the gospel, to share your love to others, Panginoon. Nawa ito ay patuloy na mag-alab sa amin bilang aming lifelong mission na ipagpatuloy yung mission ni Jesus. Na kahit po paulit-ulit sa aming mga tenga, naririnig namin yung pag-share ng love ni Christ. Pag-encourage sa ibang tao na mag-repent. Maging paulit-ulit man po ito. Paulit-ulit din po yung grace na binibigay niyo po sa amin. Kasi they are new every morning, Panginoon. There are times na ang lumilimita sa aming kakayahan o sa aming mga sarili para mag-share ng gospel ay yung mga sarili namin, Panginoon. Yung kasalanan, yung hiya, yung weaknesses namin. Pero we pray na kayo po mag-empower sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil alam po namin, hindi po madali yung pag-share ng gospel, pero it is possible, Panginoon, sa tulong ninyo. We pray sa aming pakipag-isa sa mission ng pag-share ng gospel sa ibang tao. We pray na magkaroon kami ng obedient heart, Panginoon. And we also pray for an expectant heart. Na dahil sa aming paghahayo, pinanghahawakan namin yung promise mo with anticipation na kayo po ay babalik na isang araw po makakasama ko po namin sa langit. Sa isang buhay na niready niyo po para sa amin. We are looking forward for that moment, Panginoon. We pray na mas marami pa kaming ma-reach, Panginoon, mga kaluluwa. Gamitin niyo po ang ministry namin sa Santo Niño, sa Bacood, sa mga binubuksan ng Bible studies, dito sa community namin. We pray for our church members, Panginoon, na i-ready niyo po sila for the mission. Nawa, Panginoon, maging yearly activity namin to, or maging everyday activity namin to rather than yearly, Panginoon, na kung saan kami ay nandito sa mundo, nagpapasalamat sa buhay na pinagkaloob po sa amin, at nandito kami para maging witness niyo po sa maraming tao. Nawa sa life namin ay maging testimony, magandang testimony, kung sino yung wino-worship namin. At yun po ay si Jesus. We pray for our leaders, Panginoon, na maging bold enough to share the gospel, to encourage people to disciple other people, Panginoon, na magdi-disciple din po ng ibang tao, na siyang magdi-disciple din po
in order for us na maging effective na ministers, we pray Diyos sa leading and wisdom niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na magbago, tulungan niyo po kami na patuloy na isik yung nais niyo po sa life namin. Hindi po yung agenda namin ang mangyari, pero yung agenda niyo po para sa amin, para sa maraming tao. So, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.